Mga alagad, magpatuloy kayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ako'y babalik na sa piling ng aking Ama. Subalit ang Espiritu Santo ang gagabay sa inyo. Huwag kayong mangamba sapagkat ako'y laging nasa inyong piling hanggang sa katapusan ng panahon. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Bago pa man siya naglakbay patungo sa Espanya, si Santiago ay humingi ng basbas mula kay Maria, ang ina ni Jesus. Humayo ka, anak. Tuparin mo ang utos ng Panginoon. Sa pamamagitan niya, pinapanalangin ko sa lungsod ng Espanya, kung saan maraming tao ang iyong madadala sa pananampalataya. Itatayo mo ang simbahan bilang alaala tulad ng ipapakita ko sa iyo. Ilang taon matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, si Santiago na kapatid ni Juan at anak ni Zebedeo ay naglakbay patungo sa Espanya upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Si Santiago ay kilala bilang isa sa mga pinakamalapit na alagad ni Jesus at kasama siya sa mga mahalagang tagpo ng ministeryo ni Jesus. Tulad ng pagbabagong anyo ng bundok Tabor at ang pagsaksi sa kanyang mga himala. Dahil sa malapit na ugnayan niya kay Jesus, siya ay naging matapat na tagapaghatid ng mabuting balita. Habang ipinagpapatuloy ni Santiago ang kanyang misyon, siya ay nagtungo sa lungsod ng Oviedo sa Espanya. Doon, buong tapang siyang nangaral ng mabuting balita at kahit maraming tumanggi, nakapagbinyag siya ng isang tao na nagpasyang sumunod sa Diyos. Sa kanyang pagdating sa Zaragoza, sa baybay ng Ilog Ebro, noong 2 ng Enero, 40 Anno Domini, naharap si Santiago sa maraming pagsubok. Maraming tao ang hindi tumanggap sa kanyang aral. Siya ay tinanggihan, inuusig, binabato at pinagtatawanan. Ang kanyang pananampalataya ay madalas subukin at siya ay nakakaramdam ng panghihina ng loob. Panginoon, napakahirap ng misyon dito. Ang mga tao hindi nakikinig sa akin. Hindi ko mawari kung kaya ko pa bang ipagpatuloy ito. To see
kahinaan ng loob, Santiago, sapagkat ako'y narito upang ipadama sa iyo ang aking suporta. Pagpatuloy mo ang iyong misyon, sapagkat ang Espanya ay magiging malakas sa bansa ng pananampalataya. Marami kang taong nalalagay sa pananampalataya. Kaya huwag kang mag-alala, sapagkat nandyan ako lagi upang gabayan ko. Ang lugar na ito ay ang aking magiging tahanan. At ang haliging ito ang magiging titulo at kambana ng inyong templong itatayo. At ang mga tao sa lugar na ito ay pararangalan ng aking mahal na anak, si Jesus. Ang pananampalataya ay katulad ng haliging ito, matatag at di matitinag. Ipagpatuloy niyo ang inyong misyon, sapagkat ako'y laging nandyan para sa inyo. Ang pangyayaring ito ay kinikilala bilang pinakaunang Marian apparition sa kasaysayan. Isang natatanging pangyayari dahil naganap ito habang buhay pa si Maria. Ang aparisyon na ito ay nagbigay kay Santiago ng bagong lakas ng loob at pananampalataya. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon. Sa pamamagitan ng himalang ginawa ng mahal na Birhen ng Pilar, muling nagkaroon ng lakas si Santiago upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa lugar kung saan nagpakita ang mahal na Birhen, itinayo ang kauna-unahang simbahan na nakatalaga sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng kapilya ay naging isang malaking basilika at naging sentro ng pananampalataya sa Espanya.